Rodante Marcoleta! Ako si Sara Duterte. Isa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag at laging nasa panig ng tama. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindig. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa banwa. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Kapag binasa po ninyo ang dyaryo kaninang umaga, ang sinasabi po ay bumaba na raw po ang presyo ng mga bilihin. Hindi totoo! Naramdaman po ba ninyo? Naniniwala po ba kayo? Sinungaling nyo! Kasi po, talagang walang pagbabago ang pagtaas ng pangunahing bilihin ngayon. Lalong-lalo na po ang pagkain. Ang kinikita po ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung pangkaraniwang manggagawa, hindi na talaga maabot yung presyo ng bilihin. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga survey, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdam na po ng gutom. Mabuhay natin. Totoo po yan. Napakataas na porsyento po yan. Halos 38 million na Pilipino ang apektado na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain, ngunit wala sa makain. Ngunit, ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problema ito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa para sa ganun ay ma-resolve ba natin ang problema ito. Ang ginagawa po nila ay binibigyan po kayo ng ayuda. Marami po ayuda yan. May AX, may AKAP, may TUPAD, may MAIT, at kung ano-ano pa. Ang halaga po niyan ay halos kulang-kulang sa 2 bilyong piso. Ngunit, ang dapat na nabibigyan po dyan, hindi bababa sa bilang na 27 million na may hirap na Pilipino. Hindi po ganoon ang nangyayari. Sino po sa inyo ngayon, sa karamihan natin ngayon, ang nakatatanggap na regular ng ayuda? Sino po? Wala! Ang ayuda ngayon, ang pinakamabisang forma ng korupsyon. Namimili lang! Hindi po napupunta sa halos 27 million na mahirap na Pilipino. Hindi totoo yan. Napupunta po sa bulsa ng ilan. Kaya po ang sinasabi ko, dahil nga pati nga presyo ng kuryente. Mura ba ang presyo ng kuryente ngayon? Ang sinasabi ko po sa mga kasama ko ngayon, kung kami po ay mapupunta lahat sa Senado, iisa lang po ang gagawin namin. Ito yung kauna-unahan. Ang sabi ko po sa kanila, at alam ko naman pumayag silang lahat. Lahat po ng kumukonsumo na pamilya na 2,000 pababa, ililibre na po natin yun. Bakit po? Kapag ginawa natin yan, ang mabibiyaya ang 27 million Pilipino. Walang korupsyon sapagkat dire-diretsong pupunta sa inyo. Walang makakapagpasikat, walang magpapapugi. Akala mo sa kanila galing yung perang pinamimigay sa inyo. Hindi po totoo. Yun po ang gagawin natin. Madali po yun eh. Sa batas kasi ngayon, ang inililibre lang ay yung gumagasta ng 200 pesos. O isang araw lang na kuryente, tapos na. Paano yung ibang araw? Hindi 200 pesos, dapat 2,000 pesos para mabiyayaan ang 27 million na mahirap na Pilipino. Ganon dapat ang iniisip natin. Hindi kung ano-anong ayuda na. Sa kanila nagagaling yun. Sa kanila napupunta yun. Ngayon po ay gusto ko kayong pasalamatan. Sa kahuli-huli ang pagkakataon na nagkati po ng PDP laban. Hanggang ngayon, nandito pa po kayo. Hindi nyo kami iniwanan. Hindi kayo bumitaw.
Tingnan mo. Ito po ang kailangan natin, ipagsigawan natin sa kanilang lahat. Hindi na kayo dapat magpabudol. Tama! Bakit? Yung konting ayuda ba na ibibigay sa inyo, masisilaw na kayo? Yun na ba ang katapat ng serbisyong hinahanap ng Pilipino? Yun ba yung sagot para ibangon ang kahirapan ng isang pamilyang Pilipino? Hindi po sagot yan. Salamat po. Huwag kayong pamimili, huwag kayong palilin lang. Natatakot na po si kinakabahan na po silang lahat ngayon. Nagtatago na lang sila sa survey. Dalawa lang daw po ang mananalo o maring tatlo sa PTP laban. Hindi po totoo Hindi yan. totoo yan! Nagtatago sila roon, kinakabahan sila. Pinipilit nilang ibaba kami lahat sa survey. Naniniwala ba kayo sa survey? Huwag kayong pamumudol. Ang ating bansa, ang isipin ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa, ang katarungan, Survey lang nila. wala na pong rule of law, wala na due process. Tingnan po ninyo yung ginawa nila. Bayarang sordo. Tatanggalin nila ang Vice President. Walang kasalanan ng Vice President. Tap, like, and share. Hindi na nila pababalikin ng Pangulong Duterte kung sila lang ang masusunod. Papayag ba kayong lahat? Walang papayag yan. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik. Salamat sa sambayan ng Pilipino na kumikilala sa katwiran, kumikilala sa katotohanan at katarungan. Dante Marcoleta, 38, kalibre 38. Yes! Pagbabarilin po natin ang mga problema ng ating bansa. Marilyn na yan! Marilyn na yan! Marcoleta! 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 Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po, Attorney Rodante Marcoleta. Ngayon naman po ang susunod po natin, Doktor. Doktor? Oo, doktor yan. Doktor. Alam mo, tagal na natin walang doktor Sa matagal na panahon, wala pong doktor na sa Senado. Ang huli po ay si Dr. Flavier, si Senator Flavier. At saka hindi lang po basta-basta doktor, pediatrician. Mga bata. Opo, alam nyo, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Kaya dapat magkaroon tayo ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan ng mga bata. Prevention. Oo, prevention. Hindi yung parang antay. Aantayin natin makasakit. Hindi po gano'n. Ang makakatulong ni Senator Bongo, ito na po ang Dr. Richard